Hello. Hi! Sa pangalan po ng dakilang Panginoon Kristo, isang mapagpalang araw sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron po tayong sitas para basahin, pakinggan natin, at kinakailangan maabot natin yung tinatawag na unawa. Kasi po, meron pong mga nagbabasa ng banal na kasulatan, pero hindi po pumapasok sa isip. Pupuso na parang paglipas ng panahon nakakalimutan. Kaya, kapag ang isang bagay na ating napapakinggan, ang unawaan natin, ito po ay nagiging paraan para magamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi nakatatak na po yan sa puso natin. Ito po yung nagtuturo sa atin ng mga limitasyon at ang mga dapat natin gawin sa pagpapasya para hindi po tayo masilo ng kalaban ng Diyos sa makatuwid bagay ang gagawin na nakakapagpasya tayo ng hindi sangayon sa kagawin ng Diyos. Sabi po dito sa unang aralin, ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, Kapitulo 3, versikulo 21 hanggang 29. Sabi dito, ang kautusan nga baga ay laban sa pangako ng Diyos. Tanungin po natin ng ating mga sarili. Ano po ba ang nauunawaan natin sa kautusan? Ang alam lang natin, pag sinabing kautusan, 10 Commandments, 10 utos. Pag sinabi pong kautusan, kinakailangan malaman natin meron po siyang pinanggalingan. Para saan ba ang kautusan? Ito po ang nagtuturo sa atin ng mga limitasyon, ng mga dapat nating gawin, na ito ang nagpapakita na kung tayo po ay may pagsunod, ibig sabihin, nire-respeto natin yung pinanggalingan ng kautusan. Kasi po, halimbawa, palagay na lang natin sa magulang. Anak, aalis ako, dito ka lang sa bahay. Ngayon, kung ang bata tapat sa kanyang magulang, iingatan niya yung utos, hindi siya lalabas ng bahay. Sa makatuwid, mayroong respeto. Nauunawaan niya na sa oras na nilabag niya, kakamit siya ng pagkakasala. Kaya, tumatanggap ng palo. Hindi po ba? Ganyan din po sa Diyos. Kaya ibinigay ang kautusan para maging pamantayan ng Diyos, makilala niya yung mga taong pinagkalooban niya ng kautusan kung sila ba ay nakakaunawa at nagpapasakop sa Diyos na siyang pinanggalingan ng mga kautusan. Ganun po yun. Kasi, diyan po sa kautusan, nakikita po yung tinatawag na pagsunod. Kasi kung halimbawa, meron kang hindi mo sinunod yung kautusan, una na nangyari yan sa langit. Yung respeto ng arkanghel sa Diyos, hindi nasunod, kundi nagtanyag sa kanyang sarili. Yan ay ginawa ng Diyos. Ngayon, kung tayo naman, nakikinig ng Ebanghelyo, pagkatapos wala tayong respeto doon sa piling o kautusan, wala tayong pinag-iba sa Diablo. Kasi ang Diablo po ay tagalabag ng siya ang unang naglabag sa kautusan bago pa ang tao nakagawa ng paglabag din sa kautusan. Ibig sabihin, kinakailangan natin irespeto yung pinanggalingan ng kautusan. Pansinin natin lang yung nangyayari sa totoong buhay. Yung pinanggalingan ng mga batas, hindi tayo natatakot. Saan tayo natatakot? Doon sa nag-i-implement ang batas sa pulis. Ang dapat natin katakutan, yung pinanggalingan. Sapagkat meron silang kakayahan, patawan tayo ng parusa. Ganun din po sa Diyos. Lamang may pagkakaiba,
ang kautusan ng tao o batas ng tao sa batas ng Diyos. Kasi ang batas ng tao, kapag nagkasala, kulong agad. Sa batas ng Diyos, bibigyan ka pa ng chance magbago, magsisi, dahil ang hatol ng Diyos sa pagpapagaling pa ng ating dakilang Panginoong Hesus. Ganun po ang pagkakaiba niya. Ngayon, pagtuunan natin pansin yung tema. Sabi dito ni Apostol Pablo, huwag nawang mangyari sapagkat kung ibinigay sana ang isang utusan may kapangyarihang magbigay buhay, tunay lang ang katwiran sana ay maging dahil sa kautusan. Kaya po ibinigay ang kautusan para maging batayan lang ng tao. Kasi po, dalawa po kasi ang pinaglalakaran ng tao. Hindi pinipilit ng Diyos na gawin ng tao ito lang na isang side o itong isang side. Kundi binigyan tayo ng kalayaang pumili kung susunod o hindi. Ganyan po, mahabagin ang Diyos. Na sa totoo lang, pinipilit din natin maging mabuti at maging tagasunod, pero dahil nga tatlo ang sangkap ng ating pagkatao, magkakakontra po yan. Iba ang tuntunin ng isip, sa magkatuwid bagay yung espiritu, yung ating kamalayan naman, yung kaluluwa, iba rin ang gusto niya, at iba naman ang hilig nitong laman na tinatawag na tita. Sa Bicol, hurot ng laman. So, muya niya sa nang gibohon. Iyo po yan ang hurot ng laman. Kaya po, kung pag-aaralan natin, ang kautusan ay inilagay hindi po para magbigay ng buhay, kundi batayan lang siya para ang tao mabuhay sang-ayon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi po sa atin pinagsisiksikan ng mahigpit na ito ang gawin mo. Dahil malaya tayo sa pagsunod o sa pagsuway. Kaya nasa atin na lang. Halimbawa, meron tayong kapatid na nagsuway, ikaw sumusunod, wala tayong karapatan sa iba. Titingnan lang natin ang sarili nating ginagawa. Kasi meron tayong tatakdan, ang Espiritu Santong gumagabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yan po dapat ang iniingatan natin. Na sabi nga, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo na diyan kayo'y tinatakan. Sa makatuwid, kung tayo po ay sa ating sarili, isinulat na sa ating puso ang kautusan, tatandaan po natin yan. Na sa oras na magkamali tayo, inuusig po tayo ng ating sarili buhay. Sabi dito, tatapos tinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay maibigay sa nagsisisampalataya. Totoo po, pagdating po sa mga kasulatan, kung pagdating titingnan natin mula pa noong kay panahon ng Adam hanggang sa mga alagad ng ating dakilang Panginoon, isa lang po ang pinakahulugan niya. Walang iba ang pagpapasakop sa Diyos o pagsunod sa Diyos. Sa makatuwid, inilagay ang kautusan upang titingnan ng Diyos kung ang tao tapat sa Kanya. Sa oras na hindi siya sumunod, may tinatawag na paglabag. Ang paglabag, ang tawag po niyang kasalanan. Ngayon, kapag ipinaglihim na, o kaya tumatagal ng kasalanan at paulit-ulit na ginagawa, ito po ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi po tayo makapagsasabi, wala akong kasalanan. Kasi po, ang nagsasabing siya'y walang kasalanan ay sinungaling. Ibig sabihin, lahat po tayo ay makasalanan. Ano po ang proof na ang tao ay makasalanan? Kapag ang tao lahat papunta sa kamatayan, dadanasin natin yung kamatayan sa makatuwid. Tunay nga na sinasabi, walang matuwid, wala kahit isa. Dadalawa lang tao ang hindi nagkamit ng kamatayan. Si Enoch at si Elias. Pero ibinukod sila ng Diyos dahil meron silang ibang gawain. Pero magmula noon, wala na. Lahat ng tao
ay kinakailangan mamatay. Ibig sabihin, yun ang pinakahangganan ng ating buhay, ang kamatayan. Kaya po, sabi nito, ngunit bago dumating ang pananampalataya ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. At napupunod tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahahayag pagkatapos. Totoo po. Uusbong ang pananampalataya, una muna yung kautusan. Kasi doon po natin malalaman kung tayo'y sa Diyos o tayo'y taliwas sa Diyos. Ngayon, ito po ang nagdala sa atin na kapag tayo ay may pagpapasakop sa mga kautusan, dito naman papasyo si Kristo. Na mayroon din siyang kautusan. Na kumbaga, yung mga dating kautusan nito, nirevise niya. Hindi ba dati may 10 kautusan? Na ang unang 4, patungkol sa Diyos, ang huling 6, patungkol sa kapwa. Ngayon, pinag-isa na lang yan ng Diyos. Nasabi, ibigin ang Panginoon mong Diyos ng mong lakas pag-iisip, kaluluwa at puso. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Na ito po ay binubuo sa isang salita na walang iba, tinatawag na pag-ibig. Ngayon po, dito po, malalaman natin na kaya sumilang yung pananampalataya dahil po si Kristo, siya lang po ang bubugtangin na kasunod ng mga kautusan na yan. Maliban doon, nasunod niya pa rin yung mga hula ng mga propeta na kanyang pagdaraanan, na kanyang dadanasin nung siya'y nagkatawang tao dito sa ibabaw ng lupa. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid, lahat ng yan ay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At dahil din sa pag-ibig ni Kristo, itinaya niya ang kanyang buhay alang-alang sa bawat isa sa atin. Ngayon, ang pananampalataya naman ito, kumbaga, bagamat hindi natin siya nakita, hindi natin siya nasilayan, pero inilalakip natin ang ating sarili sa pananampalataya. Nagkasama tayo doon sa tinipahan niya. Nagkasama tayo doon sa pinatawad niya. Sapagkat ang pagtubos sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo, ito po ang nagpapakita na kumbaga, dati, nasa kasalanan na tayo. Nandun na tayo sa diablo lahat. Pero dahil kay Kristo na ibalik tayo sa Diyos. Kaya nga, tinubos. Kapag sinabing tinubos, para kang nagbayad para makuha mo ulit. Kaya naging pantubos ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para ang taong lahat makabalik sa Diyos. Kaya kung titingnan po natin, wala pong matuwid, wala tayong isa. Pero alang-alang sa dugo ni Kristo, nasa Diyos na ulit tayo. Lamang, kinakailangan, lalakipan natin ang pananampalataya. Kasi po, hindi yung kwento lang, yung ordinaryong ginawa ng ating dakilang Panginoon. Palagi natin isa sa isip, lumipas siya dahil sa atin na isang makasalanan. Lumipas siya dahil ang gusto niya, makabalik lahat tayo sa Diyos. At ito na yung inilalapit natin yung pananampalataya na dapat maging totoo tayo sa kanyang harapan, sa kanyang paningin, na walang iba. Hindi natin sasayangin yung pananampalataya niya. Na iyan ang nagdala sa atin sa makatuwid bagay, makabalik tayo sa Diyos. Na kumbaga, wala na sanang saysay ang buhay. Kasi ang nangyayari, ang tao, papanganak na mamatay, hanggang doon na lang. Pero, salamat kay Kristo, binuhos niya na ang kanyang dugo, ang kanyang buhay, na buhay pa siyang mag-ulit sa mga patay. At tayo naman, lahat noon ay magkakamit sa oras na manampalataya tayo sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, hindi magtatapos ang buhay natin sa kamatayan. After ng kamatayan, meron pang karugtong. Walang iba. Tayong lahat ay bubuhayin muli kasama ni Kristo para doon tayo kasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ganun po nga makalaga yung pananampalataya niya. Ibig sabihin, bagamat tayo ay namatay, meron pang extension ng ating buhay na walang iba. Buhay na walang hanggan na pinakaakasam ng lahat.
Hindi pa po yan ngayon na sinasabi kapag namatay, diretso na sa langit. Hindi pa po. Wala pang nakarating sa langit, maliban sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kahit yung namatay, kung mga nabubuhay pa ngayon, lahat ng yan nag-aantay pa ng pagbabalik ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Sabi dito, ano ba't ang utusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo ay ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po, ang kautusan parang naging training grounds para sa tinatawag na pagsunod. Kasi po, hindi naman nawala yung kautusan. Nirevise lang ng ating dakilang Panginoon. Hindi ba sabi niya, minsan, narinig ninyo ikang sinabi, ibigin ninyo yung kapwa, kapuutan ninyo ang inyong mga kaaway. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Hindi po ba ni-revise? Pag sinabing kapwa, yun lang binibigyan natin ng mabuting pakikitungo. Pag kaaway, kaaway. Pero ni-revise ni Kristo, ano ginawa niya? Ibigin ang kaaway. Idalangin yung nagsisiusig. Kautusan po yun. Ibig sabihin, kung dati noon, yung gumagawa sa iyo ng mabuti, ginagantihan mo lang ng mabuti, yung kaaway mo, ibig sabihin yan, yun yung dati. Nirevise kayo ni Kristo. Ang kaaway, ibigin mo. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung ang iyong kaaway magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Anong makukuha mo doon? Sapagkat mga baga ng apoy, ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Ibig sabihin niyan, hahatulan siya dahil sa ginagawa sa iyo. Kaya po, kung marunong na tayong sumunod kay Kristo sa kanyang mga aral, dapat ang ginagawa na natin, hindi yung kapwa lang ang ibigin natin, pati kaaway. Kumbaga pinalawak na. Paano natin ibigin yung kaaway? Meron ng itak. Kumbaga tatagain ka na, iibigin mo pa. Paano yayakapin mo ba? Hindi. Idadalangin natin siya na maglinaw ang kanyang pag-iisip para maghunos dili siya, maintindihan niya na ang kanyang ginagawa ay kasalanan. Ganun po yung pag-ibig sa kapwa. Kasi po, ang pagtaging mindset natin na ang isang taong masama gusto nating manumbalik sa Diyos, napakaganda na ng kaisipan na yan. Pero kung halimbawa, ilalagay natin sa isip natin, masama na yung ginawa ng kapwa natin, hindi na yan magbabago, nagkakamali tayo. Alalahanin natin, mas malaki yung pagpapatawad sa isang taong gumagawa ng kasalanan, ng napakalaking kasalanan, isa na nagpapalagay sa kanyang sariling matuwid na humahatol naman sa kanyang kapwa. Doon po tayo dapat mag-ingat. Huwag natin titingnan ang kamalian ng ating kapwa. Sabi niya, huwag mong titingnan ang puwing ng iyong kapwa. Kundi, tingnan mo muna yung gatahilan na mas malaki pa pala sa ating pagkatao yung puwing na nakatakip sa ating mata. Ibig sabihin niyan, manalamin muna tayo, huwag natin pakialaman yung iba para hindi tayo makarating sa paghatol. Sapagkat isa lang po ang hahatol, ang Diyos. Wala tayong karapatan, husgahan ang ating kapwa. Sabi ka dito, dapat ngayon dumating na ang pananampalataya. Okay, nabubuhay na tayo ngayon sa pananampalataya. Hindi ibig sabihin, kasama ka sa isang kongregasyon, mananampalataya ka na. Ang ibig sabihin ng mananampalataya, tayong lahat meron ng koneksyon sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Lahat tayo believers na. Lahat tayo followers na ni Kristo. Kasama na tayo sa mga mananampalataya. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang iyong kapatid, halimbawa, 30 tayo dito o 50. Lahat yan may relasyon sa Diyos, anak ng Diyos. Ano ngayon ang turing mo sa Kanya? Na siya'y anak ng Diyos, ikaw din ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, ang turing mo sa Kanya, kapatid.
Kasi parehas kayo anak, isa lang ang ama nyo. Kaya magtuturingan tayo ngayon na magkakapatid. Magdadamayan, mga papahayagan sa isa't isa ng mga kasalanan. Sabi nga, mga dalahan kayo ng pasanin. Kung sa tingin mo, hindi mo na kaya yung problema nangyayari sa'yo, i-share mo na sa iba. Kasi, hindi baka mamaya na meron pala siyang experience na gano'n din na mas malala pa, magaling siyang mag-advise. Pero kung sinasarili mo lang, baka hindi mo na alam ang pinagagawa mo. Kaya kinakailangan natin i-share natin sa ating kapwa. Problemado na pala tayo, inililihim pa natin. Minsan nga, sa loob ng pamilya, masakit ng ulo, ang batok, hindi pa kinikwento. Kung kailan malala, nasa kamalalaman. Paano pa isusol? Paano pa ipapagamot kung malala na yung sakit? Hindi po ba? Kung maaari, maaga pa lang sabihin na natin. Sabi po dito, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng isa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinigay si Kristo. Ngayon, tatanungin natin ang ating mga sarili. Ano ba yung bautismo na tinanggap natin? Ang pagkaalam lang natin, bautismo, tubig. Okay. Ang tunay na bautismo, sabi nga, ito ay isang sumpa o pangako mula sa isang malinis na buhay. Hindi yung ritual na inulubog ka sa tubig, na sasabihin, pagbangon mo bago ka ng nilalang, hindi lang ganun. Kundi mas maigi pa yung sariling tubig na galing mismo sa iyo ang bubuhos sa tubig na pinaglubluban sa atin. Bakit po? Kasi kahit 10 beses siyang ilublob sa tubig, kung hindi pa rin nagbabago, palagi pa rin nasa sabungan, palagi pa rin lasinggo, useless po ang tubig na yan. Ang tunay na tubig na kumatatawan sa bautismo, yung luhang tumutulog sa ating mga mata. Kasi po, doon natin malalaman ang tunay na pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kasi po, dinadagupan niya ang bigli. Dahil ako niya, makasalanan ako. Wala akong karapatang tumingin sa iyo, Diyos ko. Pero dahil sa mga salitang aking napakinggan, ako'y humihingi ng tawad at nanunumbalik sa iyo. Patawarin mo ako. Hindi ba galing yan sa puso? Ngayon, sa oras naman ang magiging mananampalataya na tayo, ibig sabihin niyan, wala nang pagkakaiba-iba. Sabi dito, wala nang magiging Hudyo, Grego, maging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat tayong lahat, iisa kay Kristo. Ibig sabihin niyan, pare-parehas na ang pananampalataya natin. Kasi po, yung magiging relasyon natin lahat niya sa Diyos, magiging believers tayo ni Christ. Sa oras na tinanggap natin na tayo ay isang makasalanan. At kung tayo kay Kristo, kayo nga ibinhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Kaya, yan po ang targetin natin, yung pangako na yan. Walang iba, ang makasama tayo ni Kristo doon sa kanyang kaluwalhatian. Ito ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Siguro po, hanggang dito na lang, pag-ibahagi natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos. Ano man ang pinaka-purpose ng pagpunta natin dito. Karamdaman man, problema, kahinaan ng loob. Ipagkatiwala natin yan lahat sa Diyos. Ang bawat lumalapit dito, gumagaling sang-ayon sa pananampalataya. Hawak-hawak natin. Na dapat matatag ang pananampalataya niya. Makapangyarihan niya. Lahat ng ilagay natin sa ating mga pag-iisip, yan ay mangyayari. Ipagkatiwala ng natin. Salamat at mapagpalang umaga sa bawat.